Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikapitong araw sa buwan ng Febrero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Miyerkules, siyam na mga dam sa Luzon ang nakararanas na ng pagbagsak ng water level sa habang patuloy na nararanasan ng bansang epekto ng El Nino at ng easterlies o hanging amihan. Ito ang pinakuling impormasyong inilabas mula naman sa Pag-asa. Ang easterlies ay ang mainit na hanging nagmumula naman sa Pacific Ocean na nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon. Ang Hydrometeorology Division ng Pag-asa ay nagulat na sa mga dam status. 8 sa 9 na dam sa Luzon ang iniulat na patuloy ang pagbagsak na kani-kanilang mga normal o dating normal high water level. Pinabibilangan nito ng Angat Dam sa Bulacan na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ikalawang linggo pa lang ng Enero, napansin ang bumabagsak ang water level sa nasabing dam. Samantala, ang mga sumusunod na dams ay nakapagtala din ng pagbagsak ng kani-kanilang water level. Ito ay ang Ipu Dam, Lamesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam, Magat Dam, Kaliraya Dam, at sa pinakahuling Climate Monitoring Bulletin as of February 4, sinabi ng Pag-asa ng Luzon ay nananatili pa rin na tumatanggap ng less than average rainfall. Ang nasukat na bagsak ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon mula February 1 hanggang February 4 ay less than 50 millimeters na ayon sa State Meteorologist o Pag-asa ay napakalayo sa tinatawag na standard. Kahapon nakita rin ng Pag-asa ng easterlies ay magdadala na ng mainit na temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa at posibilidad daw na pumasok sa 32 degrees Celsius ang mainit at maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng ating bansa. Natapos na ang malamig na simoy ng hangin na naranasan sa panahon ng Kapaskuhan. Samantala, kung ang mga dams naman sa Luzon ay nag-uulat ng pagbagsak ng water level, sa bahagi naman ng Mindanao, patuloy silang nakararanas ng mga pagbaha. Nadagdagan ang kabuang bilang na apektuhan ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa dahil naman sa buntot ng low pressure area sa Davao at Caraga Region. Umabot na sa mahigit 1 milyon katao ang apektado nito. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1.12 milyon na nakatao ang apektado as of yesterday. Nagsasagawa pa ng verification ng NDRRMC hinggil sa bilang ng mga namatay na di umano ay tumaas sa 18 at 11 ang nasaktan, 3 ang patuloy pa ring hinahanap. Mahigit 97,000 katao ang nananatiling nasa 380 evacuation centers. Samantala, ang Caritas Philippines nananawagan ng food packs, sleeping kits at iba pang mga donasyon mula sa mga apektadong pamilya. Sabi ng Caritas Philippines, ang bansa ay tinamaan ng massive flooding sa nakalipas na linggo at ang mga mamamayan sa Mindanao ay desperadong nangangailangan ng tulong. Sabi ng mga opisyal ng Caritas Philippines, isang tanggapan sa ilalim ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, sila'y nananawagan para sa mga food packs, sleeping kits, hygiene kits, kitchenware at emergency shelter kits. Kahit na raw ang maliit na donasyon ay makatutulong na malaki sa buhay ng mga apektado ng pagbaha. Ang Mindanao na mahigit 1 milyong katao ng apektado ng mga pagbaha ay umaasa sa tulong o ayuda ng pamahalang nasyonal at sa mga tulong o donasyon ng mga mamamayan ng Luzon.